Allow me to continue my series sa Gospel of Matthew. Nung last po natin na din-discuss sa Beatitudes from chapter 5 ay nung 2024 November. But then ayaw ko pong mamiss na magkaroon ng Christmas topic and New Year, etc. Kaya po, for the meantime, huminto muna ako. But this time, let us resume yung series natin sa Matthew chapter 5. Sa aklat ng the book of Matthew, chapter 5, 6, and 7, ito po yung ni-preach ni Jesus Christ na tinatawag nating the Beatitudes. Siya po ay nandun sa isang uphill and then overlooking po yung Sea of Galilee. And then, dito po sa chapter 5, diniscuss ng Panginoon dito yung napaka-importanting teachings patungkol sa atin. And kung alam po natin yung chapter 5 ay naka-address doon sa kanyang mga disipulo. And that context is already addressed sa mga Kristiyano na followers ni Jesus Christ. Remember, may pinagkaiba po yung believers and followers. If you think of the word believers, even yung mga atheists, they believe that God exists. Kaya sila tinatawag na atheist, out of believing kay theos, kay God, they just refuse to believe, pero actually, they really believe sa Panginoon. No, matatawag sila ng mga believers. And some random people sa streets, do you believe in God? Oh, of course, I believe in God. Pero hindi sila followers. Followers are the people who really follow si Kristo. Then, hindi lang sila believers, but they follow. No? Yun po yung pinagkaiba. Now, yung title ng sermon natin this morning is, Be the Salt and the Light of the World. No? Mamaya i-explain natin ano yung asin. But pinili ng Panginoon yung metaphor, yung play of words ng asin at ilaw sa mundo. Now we know the world system today is very corrupt. Kung titingnan natin yung politics, talagang toxic. It's full of pagiging compromising. And then maybe if you're a believer, no, tatakbo ka ng pagiging senador, at alam mo yung laro sa loob ng White House, may mga moments siguro sa life mo na, di bali na lang kasi this is a game of survival eh. I'll just compromise yung word ng Panginoon in order for me to survive. Mga ganun tayong concept, right? But as a believer, as a follower of Christ, truth remains truth. Regardless sa ano yung ipipresent ng mundo sa atin. Hindi natin kakainin yan. This world is a toxic and infected virus, iba-ibang klaseng disease yung anong meron tayo ngayon. Yung Sermon of the Mount, gumamit ang Panginoon ng metaphor ng dalawang bagay. Yung salt and light. In-expect ng Panginoon na magkakaroon tayo ng impact sa mundo at magkakaroon tayo ng influence sa mundo. Ito yung problema ng mundo ngayon, especially the church. Dapat yung church ay magbibigay ng impact sa mundo, but the world is now impacting the church, rather than the church impacting the world. Makikita natin yung iba-ibang entertainment ng mundo na nasa loob ng iglesia, yung world na nag-influence sa church, kaysa yung church ang nagbigay ng influence sa mundo. It's another way around. Matthew chapter 5 verse 13 to 16. Sabi dito, binigay agad yung address, no? Ikaw, yung nakikinig dyan ngayon. Ito yung Jesus Christ referring sa kanyang mga disipulo. You are the salt of the earth. But if the salt loses its saltness, how can it be made salty again? It is no longer good for anything except to be thrown out and trampled underfoot. You are the light of the world. A town built on a hill cannot be hidden. Neither do people light a lamp and put it under a bowl. Instead, they put it on its stand.
and it gives light to everyone in the house. In the same way, let your light shine before others, or sa ibang translation, before men, that they may see your good deeds and glorify your Father in heaven. Sobrang familiar tayo sa verse na ito, no? Lagi natin siyang narinig. But ano bang tinutukoy ng Panginoon dito? No, gumamit siya ng metaporya sa asin at ilaw. Now, let me explain these two things, no? Before tayo mag-focus sa metaphor na ito, recap muna tayo sa Beatitudes chapter 5, previous verses nun. Ang sarap isipin na lagi nating narinig yung comforting words ni Jesus Christ, no, na ina-address sa kanyang believers. Na-address dito na blessed are those who, no? Blessed, happy are those who, for theirs is the kingdom of heaven. Pagdating naman sa verse 13 hanggang 16, this is the context where medyo lalabas na tayo sa comforting words. Some of us might feel uncomfortable, medyo hindi tayo, lalabas tayo sa comfort zone natin because of this address ng Panginoon. May transition part, no, from those comfort words hanggang sa realidad. And then some Christians don't really feel comfortable sa ibang biblical teachings because ayaw nilang lumabas sa kanilang mga comfort zone. We as children of God, hindi lang tayo believers but followers. Now, speaking of followers, we know yung life ni Jesus Christ ay talagang nagbibigay sa atin ng challenge. When we followed Christ, then that's the time we carry the cross of Christ. And speaking of the cross, maraming turmoil. Christianity is not a bed of roses. No? If we think na, wow, ito na yung life na hinahanap natin, maraming challenges ahead. No? This is the mandate where God-given mandate to move out sa ating culture. Many Christians are content lang sa pakikinig, which is good, no? But Christ commanded us to go out sa ating culture, to go out sa ating comfort zone, and we live for Christ. Sadly, too many Christians ang nagsasabing, ito lang yung faith ko. Okay na ako sa pakikinig. No? Marami tayong ganong mga idea. It is not about our faith, it is only getting to heaven, but also influencing the world through Christ. Sa anong paraan? Sa maraming paraan. Sa pagiging asin at ilaw sa mundo. Point number 1, you are the salt of the earth. You are the salt of the earth. Verse 13, you are the salt of the earth. No? But if the salt loses its saltness, how can it be made salty again? It is no longer good for anything except to be thrown out and trampled underfoot. Now the question is, bakit gumamit ang Panginoon ng metaphor ng asin? Well, first, marami tayong illustration about salt, no, sa history. A personal testimony, nung ako ay high school, nagkaroon ako ng bulutong, chickenpox, at anong ibang scientific name nung, basta chickenpox, you know the virus, right? Makate, kakaroon ng parang tubig, it's very disgusting. High school. Then may nakapagsabi sa akin na pumunta ka maligo ka sa dagat. Kasi mawawala mag-heal yung bulutong mo. No? So I tried that, and then yun nga, wala. Umukay naman yung bulutong ko. Hindi siya na dumami talaga. Kasi yung dagat is, may salt, natural salt yung dagat. And sa Israel, yung kanilang source of, kung saan sila kumukuha ng salt sa kanilang market ay kinukuha nila sa Dead Sea, which is doon makikita yung natural salt, no, na makukuha nila. When it talks about nung Jesus Day, maraming illustration ang Panginoon, not just sa New Testament, kundi sa Old Testament, no? Nasa Bible reading tayo ngayon. Genesis, Exodus, Leviticus, and then sa sunod number. Sa Leviticus, every time you present
incense and offering sa Panginoon, you'd add salt on it for the sake of preservation and purity and righteousness sa Panginoon. At marami pang iba, no? So very interesting yung salt. And then sa first century, the Roman government, yung term sa Latin, which is yun yung language nila during that time, yung word ng salarium, na meron tayong English word for that is, which means salary. Every time na merong isang laborer na accomplish yung kanyang duty for within the month, then the Roman emperor would give the task sa Roman soldiers to give salt sa laborer na yan. It means salary. Salarium. No? It's very interesting. Ganun kabigat, ganun ka valuable yung salt nung unang panahon. Sa Old Testament, sa first century hanggang ngayon. Well, today, makikita natin sa restaurant or kahit sa table na normal lang na may asin. Minsan nga, sasabihin ng doktor, maybe you should reduce your sodium. No? Marami ka ng sa katawan. No? Dami mo every time kumakain ng fries, marami kang asin, bawasan mo. Kasi common na siya eh. No? Pero before, ganun kabigat yung value ng asin. Now, let me use the true story noong 1864 ng Civil War sa Amerika. Yung Union Army against sa isang army din, they decided to bomb yung isang salt mine. For what? For two things. Una, para yung troops, hindi sila makakain ng meat. Because during 18th century, during that time, walang masyadong refrigerator to preserve the meat. No? So what they do, kasi may salt mine, nilalagyan nila ng asin yung meat para sila makakain. Pangalawa, yung salt, nakakatulong sa leather para gumawa ng shoes sa mga soldiers. Ngayon, it's very hard for the soldiers na nasa battlefield pag wala silang kain at wala silang mga sapatos. So the Union Army decided to bomb the salt mine. No? At marami pang iba. No, when we talk about salt pertaining sa Old Testament, sa Exodus chapter 30, sabi dito, verse 34 hanggang 35, then the Lord said to Moses, take fragrant spice, gone, resin, onycha, and galbanum, and pure frankincense, all in equal amount. Napakadetalye. No? Napapansin nyo, pag nabigay ng commandment yung Panginoon kay Moses, napakadetalye. And make a fragrant blend of incense and the work of a perfumer. It is to be salted and pure and sacred. Laging associated yung salt, even sa Old Testament. Napunta tayo sa Leviticus, no? Chapter 2, verse 13. Season all your grain offerings with salt. Do not leave the salt of the covenant of your God out of your grain offerings. Add salt to all your offerings. It symbolizes dito yung purity and preservation sa Panginoon. Now, some Christians would say, maybe na-encounter nyo na to, my faith is private. Leave me alone. I believe in God, follower ako ni Kristo, pero I just keep it secret. It is private. No? Now, ang salt, pag nilagyan mo ng salt yung isang ulam, you would notice is masarap siya. Kasi nag-a-add siya ng flavor. Now, you think a Christian, pag private yung faith natin, ganun ba sa isang salt? Hindi. If we follow Christ, if we believe Christ, sa ating mga ginagawa, immediately people would notice it. Just like a salt. No? Kaya hindi natin pinapaniwalaan yung my faith is private. Kasi talagang nagre-reflect tayo sa mga tao kung ano yung
pinaniniwalaan natin. Apart from the impact of the believers as salt and the ministry of the Holy Spirit in restraining sin, the world would be much more rotten. Just like food, just like meat. Kung walang mga Kristiyano na pagiging asin, this world, the system would be rotten. Bulok, just like meat. No? Yung nagbibigay ng harmony, nagbibigay ng ligaya, ng happiness because of the Christian spirit na may Kristo sa puso. Kaya gusto-gusto ng mga tao pag may isang associated na isang Kristiyano. Kasi siya yung nagbibigay ng kulay sa grupo. Christians are spreading around the world and it gives saltiness. It gives flavor sa meat na rotten. Kung walang salt, kung walang Kristiyano sa mundo, anong mangyayari? No? Tingnan natin sa Genesis chapter 3 and 4. You know the story, no? Fresh pa lang sa ating mga readings. God commanded the couple, Adam and Eve, na huwag niyong kainin yung fruit. Lahat ng nakikita niyo pwede niyong kainin, except for this tree. But they disobeyed. Dinisobey nila yung utos ng Panginoon. And then, sin came in. Tingnan natin sa Genesis chapter 6. Nung na-create ng Panginoon yung mundo, dumami yung tao. And then, sabi nga sa verse, di ba? Na they will continue in sin, yung kanilang violence is everywhere. They keep on sinning. That's why God sees this man, Noah, at kanyang pamilya, na merong righteous life. And then God saved them. So Noah gave an example to be the salt and light of the world. God gave them a new covenant. And the rainbow, sign of a rainbow, no? New covenant, new beginning. Genesis chapter 18, tingnan natin yung Sodom and Gomorrah. Na very disgusting, no? Doon sa reading natin, ito yung male, female, and then they just nilabag nila yung creation ng Panginoon through having, intercourse. The sin keeps on, yung talagang siya yung nag-ano ng mundo, no? It's spreading all over the world. At walang nakita ang Panginoon na even 10 righteous dun sa lupa na yun. Everybody is committing sin except for few important person. Pero yung salt doesn't exist sa kanya lang. Alam natin yung salt ay nagbibigay siya ng flavor kapag may kasama siya. Hindi mo siya ma-appreciate pag siya lang. And then, kaya tayo effective dahil kay Jesucristo. Kailangan natin magpagamit. It is very important for us to be with Christ para tayo maging effective. Salt is no good on its own, but it will be perfect with Christ. Kaya ganun yung kanyang commandment. Salt doesn't exist for itself. And that's true for us as a Christian. No? Yes, valuable tayo, importante tayo, pero not for our own selves. Tingnan natin sa verse 13. You are the salt of the earth. Salt was used para mag-enhance yung flavor. In the same way, the followers of Christ stands out para mag-enhance ng flavor sa mundo. It's the same thing. So as a Christian, we are doing our best, or we should do our best na magkaroon ng purpose sa mundo. Yun yung una, pagiging salt. Point number 2, you are the light of the world. You are the light of the world. Kasi, from verse 14, you are the light of the world. A town built on a hill cannot be hidden. Neither do people light a lamp and put it under a bowl. Instead, they put it in a stand and gives light to everyone in the house. In the same way, let your light shine before others, that they may see your good deeds and glorify the Father in heaven. This verse, especially sa 16, hindi ito yung kailangan natin ipakita yung light para makita ng iba yung ating good deeds. The verse doesn't talk about like that, no?
The verse is very clear na kaya tayo may ilaw because of Christ. Kaya nakikita ng tao yung ating good deeds. Not just to display yung ating good deeds para makita ng tao na we're a good man. No? Hindi ganun. You are, tingnan natin sa John chapter 8, verse 12. Sabi ng Panginoon, I am the light of the world. Pero sabi dito sa verse 14, you are the light of the world. Well, how do you reconcile that one? Now, first of all, Christ is the light of the world. And then yung radiance, yung reflection ng Panginoon, kasi we have Christ in our hearts, that's why the light cannot be hidden. Because God is the light of the world. Tayo ay reflection lamang sa glory ng Panginoon. We are His servants. We are His masterpiece. Tayo ay worker, laborer ng Panginoon because He's the light of the world. Napakaganda. Can light go unnoticed sa isang madilim na lugar? Parang isang asin. Pag you put salt sa isang recipe na yan, talagang malalasahan mo yung lasa. Just like light. Kahit anong close ng palm mo dun sa light na yan, it will just shine. Hindi siya matatago. I am the light of the world. Whoever follows me will never walk in darkness. Ang ganda. No? But will have the light of life. John 10:10, the thief comes only to steal and kill and destroy. I have come that they may have life and have it to the full. Speaking of life, sa Greek word, meron tayong original two Greek language when I talk about life. No? Sa English modern usage ng life, we have biology, which is dito nanggaling yung Greek word na bios and zoe. Where bios means yun yung study of natural life, dito natin meron tayong subject na biology. Pero yung zoe, which means spiritual eternal life, na tinutukoy ng Panginoon dito. So John 10:10, I believe God doesn't talk about, He's not referring sa bios, yung natural life, but He's referring sa zoe. No? I have come that you may have zoe, spiritual eternal life. Ito yung tinutukoy ng Panginoon dito. Now, lahat ng tao ay may bio, no? Yung natural life. But Christians and all of us should have Christ sa ating mga puso para magkakaroon tayo ng zoe, spiritual, eternal life. Kasi yun yung design. Diba? Na makakasama natin ang Panginoon sa langit. At yung mga mahal natin sa buhay. Kaya if we have time, let's think about our loved ones. Yung mga kasama natin sa loob ng bahay na hindi pa nakarinig ng gospel. It is a challenge for us, no? Sa Sunday na ito, no? Every time pumupunta tayo ng church, we think about them. Na maybe this is the time to be the salt and the light of the world. Na maging asin tayo sa ating mga kasama sa bahay. No? Ang ganda nung explanation sa verse, no? You are the light of the world. A town built on a hill cannot be hidden. Neither do people light on a lamp and put it under a bowl. Instead, that they may put it on a stand and gives light to everyone in the house. Everyone in the house. So, dalawang bagay. Una, sa bahay, and then eventually, sa labas ng bahay. Nandun lagi yung light sa atin. Makukuha natin yung light na yan, hindi sa ating mga sarili, kung hindi sa ating Panginoong Jesucristo. Because He is the light at nagbibigay ng buhay. You are the salt of the earth and the light of the world. This is a true story, no? Ni-research ko yung interesting story about kung gaano nagbibigay ng impact yung isang tao sa isang community.
Now sa Austria, sa Europe, boundary ng Germany, may isang very old person. Yung trabaho ng matandang lalaki na yan ay nagka-cut siya ng grass doon sa forest. And then yung community, yung small town sa Austria, one day conduct sila ng yearly meeting, no? At the end of the year. Sabi nila, i-present natin yung mga expenses. Nandyan yung mga expenses ng gas and everything. And then merong isang napansin yung isang mataas na kasama, maybe chairman, na sino to? Walang pangalan. Nagbibigay tayo sa kanya ng gas para sa pagpuputol ng weeds and trees. Pwede nating tanggalin to para ma-save natin yung budget sa community. And then, after a year, wala na yung worker na yan, tumubo yung maraming grass sa field, nagkakaroon ng maraming disgrasya, yung mga tourist, at nagkaroon ng virus, bumaba sa town yung insects, at marami pang iba. And then they found out that because they removed that old person na nagbibigay ng tulong sa kanilang community, they decided to put him back. And then once again, nag-bloom yung town na yon, dumami yung tourist, nawala yung disgrasya, malinis yung bundok dahil sa kanya. Ganon yung impact natin sa mundo. Ganon yung impact ng church, ng believers sa mundo. To give flavor sa community. Dapat tayong maging salt and light sa mundong ito. And God gave us a commandment to share the gospel sa buong tao, sa ating mga mahal sa buhay, which is ito yung last chapter ng Matthew ng series natin, chapter 28, na go therefore and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father, Spirit, and Son, and give them the commandment. At kasasamahan niya tayo hanggang sa end of the age. Lastly, verse 16, sabi dito, in the same way, let your light shine before others, or before men, that they may see your good deeds and glorify your Father in heaven. In conclusion, dalawang bagay. Salt and light are both needed to sustain life. Just like salt, to add flavor, ma-enhance yung ulam na yan. At yung light, nagbibigay ng light sa madilim na lugar. Pangalawa, both have penetrating properties. Meaning, pag nandyan tayo sa system na yan, sa community na yan, or sa grupo na yan, talaga napapansin natin. Talaga nagpipenetrate siya. No? Hindi siya stagnant. Nagpipenetrate siya. Regardless sa anumang kadahilanan or balakid, nagpipenetrate ang isang Kristiyano. Well, sabi dito sa Philippians chapter 2, verse 14 hanggang 16, as we are doing this as a Christian, do everything without grumbling or arguing, so that you may become blameless and pure, children of God without fault, in a wrapped and crooked generation. Then you will shine among them like stars in the sky, as you hold firmly to the word of life. Panghawakan natin tong verse na ito as we become a salt and the light sa mundo. As I close, let me read yung sinabi ni John Stott. John Stott is a theologian na namatay noong 2011. Sabi niya, sobrang ganda ng sinabi niya. Sabi niya dito, I quote, if the meat goes bad and becomes eatable, there is no sense in blaming the meat. This is what happens when bacteria are left alone to breed. The question to ask is, where is the salt? If the house is dark at night, there is no sense in blaming the house. The question happens when is the sun goes down. The question should ask is, where is the light? If the society deteriorates and its standards decline until the becomes light in the dark,
night or a stinking fish, there is no sense in blaming the society. What happens that fallen men and women are left to themselves and human selfishness is unchecked, the question to ask is, where is the church? Where is the church? So, let's reflect as a Christians, no? Sa ating mga sarili na we should be the salt and light sa mundo. Ano yung promises ng Panginoon sa atin? Panghawakan natin yan. Now, I know maraming challenges ang nasa harapan, pero continue lang. Kasi ito yung commandment ng Panginoon. There should be an effect on the world because they see us living for Jesus as salt in the earth and light in the world. Let's pray. Father, thank you so much, Lord, sa inyong salita. We thank you, Lord, for the examples na binigay niyo po sa amin for us to follow. We thank you, Lord, for the challenges na nasa aming harapan. Hindi po namin makakayanan, Panginoon, kung hindi dahil sa inyo. Help us, Lord, to be the salt and the light of this world, regardless sa mga problema, regardless sa mga challenges, Panginoon, na darating. Kasi alam po namin, Lord, na ikaw yung magbibigay sa amin ng wisdom and knowledge that comes from your word. Help the people, Panginoon, na nandito. Help us. Help every family, every father, every parents po na nandito, Panginoon. Purihin po ang inyong pangalan sa ngalan ni Jesus. Amen.